Ang malakas na pag-click ng remote control ay tumunog na parang pagsara ng pinto. Biglang naging itim ang screen at bago ko pa naintindihan kung ano ang nangyayari, ang boses ng aking manugang ay umalingaw-ngaw sa sala. "Umalis ka na dyan, ma. Akin na itong sala ngayon." Naramdaman ko na umakyat ang dugo sa aking mukha habang nanatili akong nakaupo, hindi gumagalaw, na ang mga kamay ay nakapatong sa aking tuhod. Nanood ako ng telebisyon, ang tanging pahinga ko sa maghapon, nang pumasok siya na parang wala ako, at nagpa siya na paalisin ako sa isang lugar na naging tahanan ko rin. Lumingon ako, hinahanap ang aking anak na si Maricel. Nakatayo siya sa tabi ng pinto ng dining area. Wala siyang sinabi, hindi man lang siya nagtaas ng boses, hindi man lang siya tumingin sa akin. Ibinaba niya ang tingin niya sa sahig na para bang ang aking mga mata na puno ng kahihiyan ay masyadong mabigat para sa kanya. Ang napakaliit na kilos na iyon at napakaduwag ay mas masakit sa akin kaysa sa insulto, dahil naintindihan ko sa sandaling iyon na nag-iisa ako kahit na may kasama ako. Dahan-dahan akong tumayo, hindi ako nakipagtalo, hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak sa harap nila. Naglakad ako patungo sa mesa. Kinuha ang aking keychain ng mahigpit ang mga kamay at nagtungo sa pinto. Naramdaman ko na matigas ang aking likod, masikip ang aking lalamunan, ngunit nanatili akong nakataas ang noo. Paglabas, maingat akong nagsara, na parang ayaw kong gumawa ng ingay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, alam ko lang na hindi ako maaaring manatili doon ng isang segundo pa. Ngunit bago ako magpatuloy, gusto ko munang mag-imbita sa inyo, mag-subscribe sa channel at iwan ang inyong like. Nakakatulong ito sa akin upang makita na sinusuportahan ninyo ako at nag-enjoy kayo sa aking mga kwento. At magkomento sa ibaba kung mula saan kayo nanonood. Ngayon, magpatuloy tayo. Ang hangin ng gabi ay humampas sa aking mukha at nagpahinga sa akin ng malalim sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras. Naglakad ako ng walang patutunguhan, na ang tunog ng aking mga yapak ay nagmamarka ng isang ritmo na nakatulong sa akin upang hindi gumuho. Sa edad kong 66, hindi ko kailanman naisip na kailangan kong umalis sa isang bahay sa ganoong paraan, pinalayas ng walang salita, na parang isa akong lumang kasangkapan na ayaw na nilang makita. Habang naglalakad ako sa halos walang taong kalye, ang mga alaala ay nagsimulang humalo sa galit. Naalala ko noong ang bahay na iyon ay isang proyekto lamang, isang plano na nakalatag sa ibabaw ng mesa. Naalala ko ang araw na inilagay ko ang aking savings sa parehong mesa na iyon at sinabi, "Para sa inyo ito, para makapagsimula kayo." Akala ko ay nagtatayo ako ng isang kinabukasan para sa aking anak. Hindi ko alam na tinatapos ko rin ang sarili kong lugar ng katahimikan. Dumating ako sa isang maliit na plaza at umupo ako sa isang bench. Ang ilaw ng street lamp ay mahina, ngunit sapat na upang luminaw ang aking mga iniisip. Naisip ko ang aking manugang, si Anton, sa kanyang paraan ng pagsasalita sa akin na parang ako ay isang intruder. Naisip ko ang aking anak, si Maricel, sa kanyang patuloy na katahimikan, sa kanyang kawalan ng kakayahan na ipagtanggol ako. Naisip ko ang sarili ko, sa lahat ng pinayagan ko dahil sa pag-ibig. Hindi ito ang unang pagpapahiya, ito lamang ang pinakadirekta. Bago iyon, may mga komento, kilos, tingin, "Huwag mong hawakan iyan, huwag kang magbigay ng opinyon, hindi mo na iyan problema." Natuto akong paliitin ang sarili ko para hindi makasagabal. At ngayon, nang ganap na akong pinaliit, pinalayas nila ako sa sala na parang isang sagabal. Kinuha ko ang telepono mula sa bag at tiningnan ang oras. Gabi na, ngunit hindi ako inaantok. Nakaramdam ako ng isang kakaibang bagay, isang bagay na umaayos sa loob ko, isang malamig na kaliwanagan. Napagtanto ko na sa pagtayo at pag-alis ng walang sinasabi. Gumawa ako ng isang bagay na hindi ko kailanman ginagawa, hindi magmakaawa. At ang maliit na desisyong iyon ay nagbigay sa akin ng isang hindi inaasahang lakas. Tumayo ako mula sa bench at naglakad patungo sa gusali kung saan ako nakatira dati. Wala akong mga susi, ngunit kilala ko ang night guard. Pinapasok niya ako ng walang tanong. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan at umupo sandali sa landing. Doon, sa katahimikan na iyon, nagsimula akong maintindihan na ang kahihiyan ay hindi sa akin, hindi kailanman naging. Noong gabing iyon, hindi ako masyadong natulog, nakaupo sa isang silya na nakasuot ng coat, ngunit hindi ako masama natulog. Napanaginipan ko ang aking kabataan, ang babae na ako bago ako natuto na tumahimik. Sa pagsikat ng araw, lumabas ako muli sa kalye na may pagod na katawan at gising na isip. Mayroon akong isang katiyakan, hindi ako babalik sa bahay na iyon bilang isang bisita. Bumili ako ng kape at umupo upang inumin iyon ng dahan-dahan. Habang ginagawa ko iyon, inulit ko sa aking isip ang lahat ng alam ko, ang mga papeles, ang mga accounts, ang mga agreement na walang sino man ang nakaalala, dahil hindi ko kailanman binanggit ang mga iyon.
Ngumiti ako ng bahagya. Siguro, inakala ng aking manugang na nanalo siya sa pagpapalayas sa akin sa sala. Siguro, naisip niya na mawawala ako ng tahimik. Hindi niya alam na sa pagpatay niya ng telebisyon, nagbukas siya ng isang bagay na mas mapanganib. Nang mataas na ang sikat ng araw, gumawa ako ng isang desisyon. Hindi ako babalik upang makipagtalo. Hindi ako magmamakaawa. Babalik ako kapag tama na, kapag malinaw na ang lahat. Dahil minsan, ang katahimikan ay hindi pagkatalo, kundi paghahanda. Tumayo ako, huminga ng malalim at naglakad ng may matatag na hakbang. Alam ko na sa susunod na araw, may kakatok sa pinto ng bahay na iyon, at kapag nangyari iyon, wala nang babalik sa dati. Sa loob ng maraming taon, inulit ko sa sarili ko na ang isang ina ay hindi nagtatala, na ang tunay na pag-ibig ay hindi sinusukat sa pera, o sa mga sakripisyo, o sa mga gabing walang tulog. Kumapit ako sa ideyang iyon na parang isang life raft, kahit na nagsimula akong maramdaman na ang aking pagkabukas palad ay naging kaugalian na para sa kanila. Ngayon, sa pagtingin sa nakaraan, alam ko na hindi pag-ibig ang nagpatagal sa akin sa katahimikan. Ito ay pagkakasala. Pagkakasala dahil sa pagtanda, dahil sa mas maraming pahinga, dahil sa pag-okupa ng espasyo sa isang buhay na hindi na umiikot sa akin. Nang humingi ng tulong ang aking anak upang bilhin ang bahay na iyon, hindi ako nag-alinlangan. Mayroon akong ilang savings na nakatabi sa loob ng maraming taon, bunga ng mga extra job, ng maliliit ngunit patuloy na pag-iwas. Pangsimula lang iyan, sabi niya, hanggang sa maayos lang kami. Tumango ako, ngumiti at nag-transfer ng pera nang hindi humihingi ng anumang garantiya. Naisip ko na nag-invest ako sa kanyang kaligayahan. Hindi ko naisip na sa paglipas ng panahon ang kilos na iyon ay gagamitin bilang patunay na dapat akong magpasalamat sa kanila sa pagpapahintulot sa akin na manatili. Sa simula, tila normal ang lahat. Ang aking manugang ay edukado, kahit na matulungin. Tinatawag niya akong ma at inaalok ako ng kape. Ang aking anak ay mas tumatawa. Naramdaman ko na gumawa ako ng tamang desisyon, ngunit nagbago ang mga bagay ng dahan-dahan. Halos hindi ko matukoy ang isang eksaktong araw. Nagsimula ang mga pagwawasto, kung paano ako dapat magsalita, kung saan ako dapat umupo, kung kailan mas maganda na pumunta ako sa aking silid. Sumunod ako, kumbinsido na ang pag-adapt ay bahagi ng hindi nakasulat na kasunduan. Naalala ko ang unang beses na ginawa akong hindi komportable ng aking manugang. Ito ay isang hapunan kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagkuwento ako ng isang anekdote mula sa nakaraan at pinutol niya ako ng may pekeng ngiti. Hindi na iyan mahalaga. Mga bagay iyan ng matatanda, tumawa ang lahat. Ako rin, dahil sa inertia. Noong gabing iyon, umiyak ako ng tahimik, nagtatanong kung kailan huminto sa pagiging mahalaga ang aking kuwento. Ang aking anak ay lalong tumahimik. Nang tanungin ko siya kung may mali, sumagot siya na pagod siya, na ang trabaho ay nagpapagod sa kanya. Hindi ako nagpilit, ayaw kong maging isang emotional burden. Naisip ko na kung magiging discreet ako, magiging mas mahusay ang lahat. Nagkamali ako. Hindi pinakalma ng katahimikan ang mga tubig, nilason nito ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, huminto ako sa pagbibigay ng opinyon, huminto ako sa pag-imbita ng mga tao, huminto ako sa pag-okupa ng sala. Ang aking mundo ay naging maliit, sa aking silid at sa mga sandaling iyon sa harap ng telebisyon na sa huli ay inalis sa akin ng aking manugang. Ang bawat pagpayag ay isang pangako ng kapayapaan na hindi kailanman natupad. Kumuha sila ng mas marami at ako ay lalong lumiit. May mga malinaw na palatandaan na nagpasya akong balewalain. Mga komento tungkol sa aking edad, tungkol sa aking mga pagkalimot, tungkol sa kung gaano kahirap makipamuhay sa akin. Isang beses narinig ko ang aking manugang na nagsabi na hindi na ako para sa mga bagay na ito. Hindi siya sinalungat ng aking anak. Noong araw na iyon, may naramdaman akong nasira, ngunit winalis ko iyon sa ilalim ng alpombra ng pag-ibig ng ina. Samantala, patuloy akong tumutulong sa kanila. Nagbabayad ako ng mga serbisyo, bumibili ako, nag-aambag ako kapag may hindi inaasahang gastos, hindi ako humingi ng mga resibo o pasasalamat. Naisip ko na sa ganoong paraan binuo ang isang pamilya. Ngayon alam ko na sa ganoon din binuo ang abuse. Ang gabi na pinalayas nila ako sa sala ay ang kasukdulan ng lahat ng iyon. Hindi ito isang nakahiwalay na pagsabog, kundi ang lohikal na resulta ng mga taon ng pagpapahintulot. Naramdaman ng aking manugang na siya ang nagmamay-ari ng espasyo dahil walang nagsabi sa kanya ng iba. Ibinaba ng aking anak ang kanyang tingin dahil matagal na niyang ginagawa iyon. Nakaupo sa plaza na iyon, naaalala ang lahat, naintindihan ko ang isang masakit na bagay. Hindi ko sinasadyang itinuro na maaari nila akong tratuhin ng ganyan, hindi sa mga salita,
kundi sa aking patuloy na katahimikan. Hindi ko sinisi ang sarili ko. Naging mahigpit ako sa sarili ko, oo, ngunit naging mahabagin din. Ginawa ko ang makakaya ko sa mga kasangkapan na mayroon ako. Noong umagang iyon, pagkatapos ng kaunting tulog at maraming pag-iisip, pumunta ako sa isang maliit na kapehan at nag-order ng almusal. Habang kumakain, kinuha ko ang isang notebook mula sa bag at nagsimulang magsulat. Hindi ito isang diary, ito ay isang inventory. Isinulat ko ang lahat ng ibinigay ko, pera, oras, suporta. Isinulat ko ang mga petsa, tinatayang halaga, mga pangako na ginawa hindi upang magreklamo, kundi upang alalahanin, upang hindi na muling paliitin ang sarili ko. Nagsulat din ako ng iba pa, paano ko naramdaman sa bawat stage. Pinahiya, malungkot, hindi nakikita. Nang makita ko ang lahat na magkasama sa papel, napagtanto ko na hindi ako nag-exaggerate. Ang aking sakit ay may anyo, may kasaysayan, hindi ito isang imbensyon ng isang sensitibong matandang babae, ito ay totoo. Naisip ko ang aking anak, kung paano ko siya pinalaki upang maging malakas, independent, kung paano siya nauwi sa emosyonal na pag-asa sa isang lalaki na naghihiwalay sa kanya kahit sa akin. Hindi ko siya kinamuhayan, kaya naintindihan ko siya, ngunit ang pag-unawa ay hindi nangangahulugang patuloy na papayagan. Noong araw na iyon, gumawa ako ng isang tahimik na desisyon. Hihinto ako sa pagbibigay ng walang kondisyon, hihinto ako sa pagbibigay katwiran sa hindi makatwiran. Babawiin ko, kahit na huli na, ang lugar na nararapat sa akin, hindi bilang isang inang nagpakasakit, kundi bilang isang babaeng may dangal. Isinara ko ang notebook at ininom ang huling hit-hit ng kape. Nakaramdam ako ng halo ng kalungkutan at kaginhawaan, kalungkutan para sa lahat ng nawala, kaginhawaan para sa kung ano ang malapit ng mabawi. Alam ko na ang daan ay hindi magiging madali, na magkakaroon ng mga reproach, luha, marahil mga akusasyon, ngunit alam ko rin na hindi na ako makakabalik. Tumayo ako mula sa mesa na may tuwid na likod. Naglakad ako ng dahan-dahan, pinagmamasdan ang mga tao, iniisip kung gaano karaming kababaihan sa edad ko ang dumadaan sa katulad na bagay. Nangako ako, kahit sa sarili ko, na hindi na muling tatahimik kapag nakataya ang respeto. Iyon ang araw na huminto ako sa pagbibigay para sa aking anak nang hindi iniisip ang sarili ko. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa kanya. Huminto ako sa pagkawala at sa maliit na pagbabagong iyon, nagsimulang umusbong ang isang bagay na hindi nila inaasahan, isang bagay na walang kinalaman sa mga sigaw o agarang paghihiganti. May kinalaman ito sa memorya, sa mga dokumento, at sa isang katotohanan na malapit nang kumatok sa pinto. Ang katahimikan ng aking anak ay hindi laging ganoon. May panahon na pinag-uusapan namin ang lahat, ang kanyang mga takot, ang kanyang mga pangarap, ang mga pagkakamali na ayaw niyang ulitin. Kaya, nang magsimula siyang tumahimik sa harap ko, hindi ko ito binigyang kahulugan bilang agarang pag-abandona, kundi bilang pagkapagod, bilang isang mahirap na stage. Inulit ko sa sarili ko ng libu-libong beses na ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay. Ngayon alam ko na may mga katahimikan din na nagtataksil. Pagkatapos ng gabing iyon kung saan umalis ako sa bahay nang walang sinasabi, halos 24 oras ang lumipas nang hindi niya ako tinawagan. Walang message, walang tanong, wala. Ang kawalang iyon, higit pa sa insulto ng manugang, ang pumiga sa aking dibdib. Naisip ko na baka naghihintay siya na ako ang unang gumawa ng hakbang, na humingi ako ng tawad para sa isang bagay na hindi ko ginawa. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay para lang kumuha ng ilang gamit. Pumasok ako ng maingat, na parang pumapasok sa hindi pamilyar na teritoryo. Ang aking anak ay nasa kusina. Nang makita niya ako, tumigas siya. "Ma," sabi niya, "saan ka natulog?" "Hindi iyon mahalaga ngayon," sagot ko. "Kailangan kitang kausapin." Tumingin siya sa pasilyo, sinisigurado na wala ang kanyang asawa, at binaba ang boses niya, "Huwag mong gawin ito dito." "Dito saan?" Tanong ko, "Sa bahay na tinulungan kong bayaran." Kinagat niya ang kanyang labi, kinumpirma ng kilos na iyon ang isang bagay. Alam niya na hindi tama ang nangyari, ngunit pinili niya ang pinakamadaling paraan. "Manahimik ka." "Nagulo lang siya," sabi niya. "Hindi siya laging ganoon." "Ang patayin ng telebisyon ko at paalisin ako sa sala ay hindi pagkakagulo," sagot ko. "Iyan ay panghahamak." Tumahimik siya, muli. "Kailangan kong malaman ng isang bagay," nagpatuloy ako. "Sumasang-ayon ka ba na tratuhin ako ng ganyan?" Masyadong matagal siyang sumagot. "Hindi," bulong niya, "pero hindi ko rin alam kung paano ito haharapin." Ang pangungusap na iyon ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw, dahil naintindihan ko na hindi na ako tinitingnan ng aking anak bilang kanyang refuge, kundi bilang isang karagdagang problema na hindi niya alam kung saan ilalagay.
Ako ang nagpalaki sa iyo ng mag-isa, sabi ko sa kanya. Natuto akong harapin ang mga bagay na mas mahirap kaysa sa isang pagtatalo at ginawa ko iyon ng walang pagpapahiya sa sinuman. Tumingin siya na puno ng luha ang mga mata. Natatakot ako, inamin niya. Takot na mag-isa, takot na masira ang lahat. Nasisira na, sagot ko, ayaw mo lang tingnan. Humiling siya ng oras, palaging oras. Tumango ako ng may pagod. Pumasok ako sa aking silid at nagsimulang mag-empake ng ilang gamit. Habang ginagawa ko iyon, binuksan ko ang isang lumang drawer at nakakita ng isang folder na hindi ko naaalala na nakita ko doon. Binuksan ko iyon nang hindi masyadong nag-iisip. Sa loob ay may mga kopya ng mga dokumento, mga contract, mga receipt, isang purchase agreement. Nakilala ko ang aking pirma kaagad. Nagsimulang kumabog ng malakas ang aking puso. Maingat kong sinuri ang bawat papel. Nandoon ang lahat. Ang perang inambag ko, ang mga kondisyon. Isang clause na malinaw na nagtataguyod na sa kaso ng matinding conflict. Mayroon akong mga karapatan na hindi kailanman nawala. Umupo ako sa kama na may mga papel sa aking mga kamay. Naalala ko ang araw na pinirmahan namin ang mga iyon. Ngumiti ang aking manugang. Sinabi niya na para lang iyon sa formality. Hinawakan ng aking anak ang aking kamay. Nagtiwala ako. Ngayon naintindihan ko kung bakit nakatago ang mga dokumentong iyon at hindi nasira dahil mayroon pa rin silang halaga. Lumabas ako ng silid na may folder na mahigpit na nakakapit sa aking dibdib. Alam mo ba ito? Tanong ko sa aking anak na ipinapakita sa kanya ang mga papel. Namilat siya. Ma, alam mo ba? Inulit ko. Tumango siya. Dahan-dahan. Sabi niya na hindi na kailangan banggitin, umamin siya, na maaari itong maging komplikado. Nakaramdam ako ng halo ng galit at kaliwanagan. Hindi lang ito katahimikan, ito ay pagtatago. Tinago ninyo sa akin ang impormasyon, sabi ko. Hinayaan ninyo akong maniwala na wala akong anumang bagay na nakasalalay sa inyo. Ayaw namin ng problema, sagot niya. Lumikha kayo ng isang mas malaking problema. Sabi ko sa kanya, dahil ngayon alam ko na hindi ako isang bisita dito, hindi ako naging kailanman. Sa sandaling iyon, narinig namin ang pinto sa pasukan, dumating ang aking manugang. Tiningnan niya kami, napansin ang folder at kumunot ang noo. Ano iyan? Tanong niya. Ito ang katotohanan, sagot ko. Ang akala ninyo na hindi ko makikita. Naging tensyonado siya. Tumingin sa aking anak na naghahanap ng suporta. Ibinaba niya ang tingin niya. Huwag kang mag-eskandalo, sabi niya. Luma na ang mga papel na iyan. Ang mga contract ay hindi tumatanda kapag epektibo pa rin, sagot ko. At lalo na kapag may sumusubok na burahin ang nagpirma nito. Nagkaroon ng mabigat na katahimikan. Sa unang pagkakataon naramdaman ko na nagsimulang gumalaw ang balanse. Aalis ako, sabi ko. Hindi ngayon, pero sa lalong madaling panahon, at hindi bilang isang pinalayas, kundi bilang isang nagpasya. Kinuha ko ang aking mga gamit at lumabas ng silid. Bago ako tumawid sa pinto, huminto ako at tumingin sa aking anak. May oras ka pa, sabi ko sa kanya, pero ang katahimikan ay hindi na isang opsyon. Umalis ako sa bahay na may folder sa ilalim ng aking braso, tumama sa aking mukha ang araw at huminga ako ng malalim. Hindi ko pa alam kung paano o kailan, ngunit may alam ako ng ganap. Hindi na ako walang armas. Ang pagtuklas na iyon ay nagbago ng lahat, dahil ang kapangyarihan na akala nila ay nasa kanila ay hindi totoo, ito ay hiniram, at malapit ko na itong bawiin. Noong gabing iyon, hindi ako bumalik sa bahay. Naglakad ako ng maraming oras na ang folder ay mahigpit na nakakapit sa aking dibdib, na parang isang life raft. Ang ingay ng lungsod ay bumabalot sa akin, ngunit sa loob ko ay may isang malalim, nakatuon, at ibang katahimikan kaysa sa tiniis ko sa loob ng maraming taon. Hindi ito kawalan, ito ay pag-iisip. Ang bawat hakbang ay nag-aayos ng isang ideya, ang bawat kanto ay nag-order ng isang alaala, at unti-unti naintindihan ko na hindi ako tumatakas, ako ay nagigising. Pumasok ako sa isang maliit na hotel na hindi nagtatanong. Nagbayad ako para sa isang gabi at umakyat sa silid na may magaan na bag at isang pagod na hindi lang sa katawan. Umupo ako sa kama. Iniwan ang folder sa mesa at tiningnan iyon ng matagal. Ang mga papel na iyon ay hindi lang mga dokumento. Ito ang patunay na ang aking kuwento ay hindi nabura, na ang aking boses ay may timbang pa rin, kahit na tinrato nila ako na parang wala ako. Naligo ako ng dahan-dahan. Ang mainit na tubig ay nagbalik sa akin ng isang nakalimutang pakiramdam ng pangangalaga. Sa harap ng salamin, pinagmasdan ko ang aking refleksyon ng maingat. Mayroon akong mga bagong kulubot, mga bilog sa ilalim ng mata, ngunit mayroon ding isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng mahabang panahon, katatagan, hindi ako umiyak. Hindi noong gabing iyon,
Masyado akong umiyak bago iyon, noong umaasa pa ako ng pag-unawa. Ngayon, kailangan ko ng kaliwanagan. Umupo ako upang magsulat, hindi isang diary, kundi isang plano. Isinulat ko ang mga pangalan, abogado, bangko, notaryo. Isinulat ko ang mga tinatayang petsa, halaga, usapan. Naalala ko ang mga detalye na binaliwala ko. Ang araw na nagpilit ang aking manugang na itago ang mga dokumento. Ang oras na iniiwasan ng aking anak na pag-usapan ang tungkol dito. Ang mga tingin na nagpapahiwatig sa pagitan nila kapag binanggit ko ang inambag ko. Lahat ay nagkasya sa isang malamig na lohika na nagbigay sa akin ng panginginig. Hindi ako natulog kaagad. Naisip ko ang aking anak, ang batang pinalaki ko ng may pagsisikap, ang babae na ngayon ay nagbaba ng tingin. Hindi ko siya kinamuhian, nasasaktan ako, ngunit sa unang pagkakataon, ang sakit na iyon ay hindi nagpaparalisa sa akin. Naintindihan ko na ang pagmamahal ay hindi nag-obliga sa akin na mawala, na ang pagprotekta sa sarili ko ay hindi nangangahulugang paghinto sa pagmamahal. Kinabukasan, gumising ako ng maaga at umalis ng may determinadong hakbang. Dumiretso ako sa opisina ng isang abogado na inirekomenda ng isang kapitbahay ilang taon na ang nakalipas. Pumasok ako na may folder at lumabas na may mas mahalagang bagay, mga opsyon. Maingat niyang ipinaliwanag sa akin ang aking mga karapatan, ang bisa ng agreement, ang mga kinakailangang hakbang upang kumilos ng walang-walang kabuluhang komprontasyon. Huwag kang mag-improvise, sabi niya. Dokumento, umusad ng tahimik. Tumango ako. Ang katahimikan ay hindi na pagsunod, ito ay strategy. Pagkatapos ay pumunta ako sa bangko, nagpalit ako ng mga code, kinansela ang mga authorization, humingi ako ng mga statement. Ang babaeng nag-asikaso sa akin ay nagsalita ng dahan-dahan na parang hindi ko siya masusundan. Ngumiti ako at hinayaan siyang maniwala sa gusto niya. Ang underestimation, natutunan ko, ay maaari ring maging pabor sa iyo. Paglabas, bumili ako ng isang maliit na notebook at isang ballpen. Umupo ako sa isang kapehan at isinulat ang bawat hakbang na ginawa, bawat tawag na ginawa, bawat sagot na natanggap. Naramdaman kong kalmado ako, halos magaan. Hindi ako kumikilos dahil sa galit, kundi dahil sa isang bagong paniniwala. Walang sinuman ang nagpapasya para sa akin. Noong hapon, tinawagan ko ang aking anak, hindi upang makipagtalo, kundi upang magbigay impormasyon. Sinabi ko sa kanya na aalis ako ng ilang araw at kailangan ko ng espasyo. Nanginginig ang kanyang boses, gusto niyang magpaliwanag, hindi ko siya pinayagan. Mag-uusap na lang tayo mamaya, sabi ko at dahan-dahan akong nagbaba ng telepono, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa mga boundaries. Noong gabing iyon, bumalik ako sa hotel, masarap akong natulog. Napanaginipan ko ang isang maayos na bahay, na may bukas na mga bintana, na may isang babae na naglalakad ng hindi nakayuko. Pagkagising ko, alam ko na ginawa ko na ang pinakamahirap na desisyon, ang huminto sa pagmamakaawa ng respeto. Sa mga sumunod na araw, umusad ako ng may katumpakan, notaryo, certifications, mga kopya. Ang bawat pirma ay isang brick pa sa isang pader na nagpoprotekta sa akin. Iniiwasan ko ang mga hindi kinakailangang pagpupulong. Sinagot ko lang ang essential. Tumawag ang aking manugang ng 2 beses. Hindi ko sinagot. Nag-iwan ng mahabang message ang aking anak. Pinakinggan ko lang ang una. Sabi niya, maaayos ang lahat. Ngumiti ako, ang pag-aayos ay hindi pagbabalik. Noong hapon ng 3 araw, kinumpirma sa akin ng abogado na handa na ang susunod na hakbang. Hindi ito magiging maingay, walang mga eksena, magiging legal, malinaw at tiyak. Nagpasalamat ako at nagbaba ng telepono. Umupo ako sandali upang huminga. Nakaramdam ako ng takot, oo, ngunit ito ay isang kakaibang takot, sinamahan ng desisyon. Noong gabing iyon, bumalik ako sa subdivision, hindi sa bahay. Naglakad ako sa paligid ng block, pinagmasdan ang mga bintana, ang mga kotse, ang buhay na nagpapatuloy na parang walang nangyari. Naisip ko kung ano ang darating. Hindi ko alam kung paano sila eksaktong magre-react. Alam ko, gayunpaman, na ang balanse ay nagbago na. Bago matulog, isinulat ko ang isang pangungusap lamang sa notebook. Hindi na ako babalik bilang isang bisita. Pinatay ko ang ilaw ng mahinahon. Ang desisyon ay ginawa. At kapag nagpasya ang isang babae na 66 taong gulang na huminto sa pananahimik, ang susunod ay hindi na humihinto. Sa mga unang araw pagkatapos ng aking pagkawala, nagpatuloy ang bahay na parang hindi ako nag-exist. Nalaman ko iyon dahil isang kapitbahay, kaibigan sa loob ng maraming taon, ang tumawag sa akin upang ikuwento kung ano ang nakita niya. Ang manugang mo ay maganda ang mood, sabi niya. Nagpatugtog ng malakas na musika, nag-imbita ng mga tao, parang nagdiriwang ng isang bagay, hindi ako nagulat.
Para sa kanya, ang tahimik kong pag-alis ay isang tagumpay, isang problema na nabawasan, isang sagabal na wala na sa daan. Ang aking anak, sa kabilang banda, ay naglalakad ng iba. Nakita siya ng kapitbahay na pumasok at lumabas na may namamagaang mata, nakayuko ang likod, na parang nagdadala ng isang hindi nakikitang bigat. Hindi siya tumawag sa akin, hindi siya naglakas loob. Siguro, naisip niya na kailangan ko ng oras. Siguro, naniwala siya na tulad ng dati, babalik ako ng mag-isa na nakayuko ang ulo at puno ng mga paghingi ng tawad ang puso. Hindi niya alam na ang bersyon na iyon ng sarili ko ay wala na. Lumipas ang 4 na araw, nagpatuloy ako sa aking mga transaksyon, sa aking mga tawag, sa aking mga pirma, hindi ako nag-improvise ng isang hakbang. Samantala, sa bahay na iyon, nagsimula silang makaramdam ng ligtas, masyadong ligtas, nagsimulang gumawa ng mga pagbabago ang aking manugang. Naglipat siya ng mga kasangkapan, nagpalit ng mga internal locks, kahit na nagsalita ng malakas na sa wakas, sila na lang ang nagmamay-ari ng bahay. Walang nagwasto sa kanya. Noong 5 gabi, tumawag ang aking anak. Hindi ko sinagot. Nag-iwan siya ng mahabang message, puno ng mga justification, ng mga pangungusap na hindi tapos. Sinabi niya na ang lahat ay isang misunderstanding, na stressed lang siya, na alam ko kung paano siya. Isinara ko ang message ng hindi tapos na pakinggan. Hindi ko na kailangan silang intindihin, kailangan ko ang protektahan ng sarili ko. Binigyang kahulugan nila ang aking katahimikan bilang pagkatalo, bilang pagpapasya, bilang katapusan ng isang bagay na hindi nila naisip na maaaring bumaling laban sa kanila. At doon, sa pekeng katahimikan na iyon, doon sila nagpabaya. Bago ako magpatuloy, sabihin mo sa akin dito sa mga komento kung ano ang tingin mo sa kuwentong ito hanggang ngayon at ano ang gagawin mo sa kanyang lugar. Huwag kang aalis sa video dahil ang susunod na mangyayari ay magpapatalon sa iyong balat sa kaba. Ngayon, magpatuloy tayo. Noong 6 na araw, umaga, tumawag ang aking abogado. Handa na ang lahat, sabi niya. Bukas ng umaga, ihaharap na. Ibinaba ko ang telepono at umupo ng ilang minuto nang hindi gumagalaw. Hindi ako nakaramdam ng euphoria, nakaramdam ako ng serenity. Ang uri ng serenity na dumarating lamang kapag alam mo na hindi ka na umaasa sa mood o sa kalooban ng sinuman. Noong hapon na iyon, tumawag muli ang aking anak. Sa pagkakataong ito, sinagot ko, ang kanyang boses ay bali-bali. Ma, pakiusap, bumalik ka, mag-usap tayo. Hindi ako sumagot ng may lambing. Hindi ngayon. Nag-aalala siya, sabi niya. Sabi niya nag-exaggerate ka. Ngumiti ako nang hindi niya nakikita. Hindi ako nag-exaggerate, sagot ko. Napagod lang ako. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Ano ang ginagawa mo? Tanong niya. Inaalagaan ko ang sarili ko, sabi ko. Isang bagay na dapat ko nang ginawa matagal na. Nagbaba ako ng telepono nang hindi naghihintay ng sagot. Noong gabing iyon, mahimbing akong natulog. Maaga akong nagising. Nagdamit ako ng mahinahon at nagkape habang nakatingin sa bintana ng hotel. Naisip ko ang babaeng umalis sa bahay na iyon nang walang sinasabi. Naisip ko kung gaano ako kaiba ngayon. Hindi na mas maliit, hindi na mas nalilito, simpleng matatag. Kinabukasan, alas 9 ng umaga, isang lalaking naka-dark suit ang kumatok sa pinto ng bahay. Hindi ko siya nakita, ngunit malinaw kong naisip iyon. Naisip ko ang ekspresyon ng aking manugang nang buksan niya ang pinto, ang sorpresa na namuo sa kanyang mukha. Naisip ko ang aking anak sa likuran. Sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari. Ang lahat ay gumagalaw na ngayon, kahit na wala ako doon. Alas 9:10, nagsimulang mag-vibrate nang walang tigil ang aking telepono, hindi ko sinagot. Alas 9:15, dumating ang unang desperadong message. Alas 9:20, ang tawag ng aking anak. Alas 9:25, ang ganap na katahimikan. Kinumpirma sa akin ng katahimikan na iyon na ang tama ay matagumpay. Huminga ako ng malalim. Hindi ako nakaramdam ng pagkakasala, nakaramdam ako ng hustisya. Makalipas ang ilang oras, tumawag ang abogado upang kumpirmahin na ang mga dokumento ay naihatid, napirmahan at naipaliwanag, na walang sigaw, ngunit may kawalang paniwala, na nawala ang ngiti ng aking manugang, na umiyak ang aking anak. Tumango ako ng tahimik, hindi ako nagdiwang, nagpasalamat lang ako. Noong araw ding iyon, hapon, bumalik ako sa subdivision, hindi ako pumasok sa bahay. Umupo ako sa isang kapehan sa kanto. Mula doon, nakita ko ang aking anak na dumaan na may balisa ang mukha. Hindi niya ako nakita. Mas mabuti iyon. Kailangan ng bawat isa na harapin ang kanilang sariling mga desisyon. Alam ko na inakala nilang umalis ako ng tuluyan,
na ipinagkamali nila ang aking katahimikan sa pagsuko, na hindi nila kailanman naisip na ang isang babaeng 66 taong gulang, pagod, ngunit matalino, ay maaaring kumilos ng may labis na katumpakan. Tumayo ako mula sa kapehan at naglakad ng dahan-dahan. Hindi ako nagmamadali. Ang oras, sa unang pagkakataon, ay nasa panig ko. Alam ko na ang tunay na komprontasyon ay hindi pa nangyayari, na darating ang mga reproach, pagtatangka ng manipulation, marahil mga pagsusumamo, ngunit may alam din ako na mas malakas, hindi na ako nag-iisa o walang proteksyon. Noong gabing iyon, nang matulog ako, naisip ko ang sala, ang patay na telebisyon, ang utos na umalis ka na sa kwarto mo. Ngumiti ako ng mapait. Hindi ako pumunta sa anumang kwarto, lumabas ako sa mundo upang bawiin ang aking lugar. At habang ipinipikit ko ang aking mga mata, alam ko na ang darating sa susunod na araw ay hindi lamang magbabago ng kanilang buhay, kundi pati na rin ang sa akin. Dahil kapag may naniniwala na binura ka na, hindi nila inaasahan na babalik ka, na naging may-ari ng katotohanan. Wala ako doon nang tumunog ang doorbell, ngunit naisip ko ang bawat segundo ng may masakit na kalinawan. Ang lalaking nakasuwit ay dumating ng on time alas 9 ng umaga. May dala siyang itim na briefcase at isang walang kinikilingan na ekspresyon, isa sa mga hindi nagpapahintulot na maapektuhan ng mga palusot o sigaw. Kumatok siya ng isang beses lamang, matatag, na parang alam niya na may dala siyang isang bagay na hindi maaaring balewalain. Binuksan ng aking manugang ang pinto ng may tiwala ng ngiti. Ang ngiting iyon ay tumagal lamang ng isang sandali. Nagpakilala ang bisita sa pangalan at titulo, nagbigay ng isang card at humiling na kausapin ang mga naninirahan sa bahay. Hindi siya nagtaas ng boses, hindi siya gumawa ng mga kilos. Ang kanyang katahimikan ang pinaka nakakagulo sa aking manugang. Ang aking anak ay lumabas sa likuran, nakapajama pa. Nang makita niya ang suit, ang briefcase, ang mga papel, naramdaman niya na may isang bagay na hindi tama. Sinubukan niyang isara ang pinto, ngunit inilagay ng lalaki ang kanyang paa ng may edukadong pagiging matatag. Mahalaga ito, sabi niya, at legal. Iyon ay sapat na upang hayaan silang makapasok. Samantala, nakaupo ako sa isang kapehan, ilang block lang ang layo na ang telepono ay nakaharap sa mesa. Ayaw kong makita ang screen na nag-iilaw ng paulit-ulit. Hindi ko kailangang marinig ang takot sa totoong oras. Umorder ako ng isa pang kape at huminga ng malalim. Ang bawat hit-hit ay isang paalala na wala akong inimprovise na anuman. Binuksan ng lalaking nakasuit ang kanyang briefcase at nagsimulang magbasa. Ipinaliwanag niya ng malinaw na salita na mayroong isang kasunduan na pinirmahan ilang taon na ang nakalipas, na ang kasunduan na iyon ay epektibo pa rin, na ang tirahan ay napapailalim sa mga kondisyon na binaliwala, na ang aking ambag ay hindi simboliko o moral, kundi legal. Ang pangalan ko ay lumabas ng maraming beses, ang aking pirma rin. Nagambala ang aking manugang. Kabalbalan ito, sabi niya. Ang babaeng iyon ay nakatira dito dahil gusto lang namin, wala ng iba. Tumingin sa kanya ang lalaki. Hindi ganoon, sagot niya, at iminumungkahi ko na pakinggan mo hanggang sa huli. Ang aking anak ay nagsimulang manginig. Umupo siya nang walang humihingi sa kanya, hinahanap ng kanyang mga kamay ang isang bagay na wala doon, kontrol. Nagpatuloy ang lalaki. Nagsalita siya tungkol sa mga deadline, tungkol sa mga responsibilidad, tungkol sa mga kahihinatnan. Ang bawat salita ay isang brick na bumabagsak sa isang istruktura na binuo sa paghamak at katahimikan. Tumayo ang aking manugang. Naglakad siya sa sala, hinahaplos ang kanyang buhok, sinubukan niyang tumawag, walang sumagot. Nasaan siya? Tanong niya bigla. Nasaan ang biyenan ko? Hindi niya kailangang naroroon, sagot ng lalaki. Ang lahat ay nararapat na naidokumento. Ang salitang naidokumento ay nanatiling nakabitin sa hangin na parang isang sentensya. Ang aking anak ay nagsimulang umiyak. Hindi kami sinabihan ni mama ng anuman, hikbi niya. Hindi namin alam na aktibo pa ito. Tiningnan siya ng lalaki na may halo ng profesionalismo at distansya. Ang mga dokumento ay hindi tumitigil sa pag-exist dahil nagpa siya ang isang tao na baliwalain ang mga ito. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono sa aking mesa. Hindi ko tiningnan, alam ko kung sino iyon, alam ko kung ano ang nangyayari. Tinapos ko ang aking kape ng mahinahon at tumayo. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa bintana ng lugar at tumingin sa kalye. Ang buhay ay nagpapatuloy, nagmamadaling mga tao, mga kotse, ingay. Tanging sa isang kalapit na bahay, ang mundo ng dalawang tao ay muling inaayos nang wala ako. Isinara ng lalaking nakasuot ang kanyang briefcase at iniwan ang mga papel sa mesa. Nagbigay siya ng malinaw na mga deadline. Ipinaliwanag niya na magkakaroon ng follow-up, na ang anumang pagtatangka na umilag ay magpapalala sa sitwasyon. Hindi siya nagbanta.
Hindi na kailangan. Ang batas ang nagsalita para sa kanya. Sumabog ang aking manugang. Ito ay isang paghihiganti, sigaw niya, isang masamang galaw. Hindi nataranta ang lalaki. Hindi ito personal, sagot niya, ito ay contractual. Tumingin ang aking anak na namamaga ang mga mata. Bakit hindi siya nakipag-usap sa aming dati? Tanong niya na halos nagmamakaawa. Kinuha ng lalaki ang kanyang mga gamit, siguro ginawa niya, sabi niya, siguro hindi lang kayo nakinig sa kanya. Umalis siya nang hindi lumilingon. Nang magsara ang pinto, nakakabingi ang katahimikan, ang aking manugang ay bumagsak sa armchair. Ang aking anak ay nanatiling nakatayo nang hindi gumagalaw, na para bang nawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang lahat ng akala nila ay ligtas ay naging marupok sa loob lamang ng ilang minuto. Ilang minuto pagkatapos, nag-vibrate muli ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, kinuha ko. Ito ay isang message mula sa aking anak. Ma, pakiusap, mag-usap tayo. Hindi ako sumagot kaagad, hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa pangangailangan. Kailangan ko rin ng oras. Naglakad pa ako ng kaunti, bumili ako ng tinapay, tiningnan ko ang mga display, gumawa ako ng mga simpleng bagay, halos walang kabuluhan, dahil pagkatapos ng mga taon ng tensyon, ang normality ay naramdaman na parang isang luxury. Nang sumagot ako sa wakas, ginawa ko iyon sa isang pangungusap lamang. Mamayang hapon, magkikita tayo sa isang neutral na lugar, malayo sa bahay. Dumating muna ang aking anak, ang kanyang mukha ay pagod, biglang tumanda, tiningnan niya ako na parang ngayon lang niya ako nakita sa unang pagkakataon. Hindi ko alam na ganoon kakalinaw, sabi niya. Hindi rin ako, sagot ko, hanggang sa pilitin nila ako. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagtanggol sa sarili, nakinig lang siya. Nagsalita ako tungkol sa respeto, tungkol sa mga boundaries, tungkol sa dangal. Hindi ko binanggit ang insulto o ang patay na telebisyon. Hindi na kailangan. Nagsimula ang lahat doon, ngunit ngayon, nasa ibang point na kami. Galit na galit siya, sabi niya. Sabi niya, pinahiya mo siya. Hindi ako ang nag-imbento ng pagpapahiya, sagot ko. Tumigil lang ako sa pagtitiis nito. Tumahimik siya. At ngayon, ano na? Tanong niya. Ngayon, sabi ko, bawat isa ay inaako kung ano ang piniling niya. Hindi ko siya niyakap, hindi ko rin siya tinanggihan, tumayo lang ako at umalis, iyon ang pinakamalaking tagumpay ko. Noong gabing iyon, mahimbing akong natulog, napanaginipan ko ang isang pinto na nagsara at isa pa na nagbubukas. Pagkagising ko, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon, pagiging magaan. Ang lalaking nakasuit ay nagawa ang kanyang trabaho, ngunit ang pinakamahalaga ay nangyari na bago pa siya kumatok sa pinto. Nabawi ko ang aking lugar, at alam ko na ang darating pagkatapos ay mas mahirap pa para sa kanila dahil mahirap mawalan ng kontrol, ngunit ang harapin ng katotohanan ay mas mahirap. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang balita. Sa isang subdivision na tulad ng sa amin, mabigat ang katahimikan at lumilipad ang mga chismis. Sapat na lumabas ang lalaking nakasuot mula sa bahay na may dalang briefcase upang dumami ang mga usisero. Nalaman ko iyon dahil tumawag muli ang telepono. Sa pagkakataong ito ay may mga message mula sa mga kapitbahay na hindi nakikipag-usap sa akin sa loob ng ilang buwan. Magalang na mga tanong, kalahating katotohanan, kuryosidad na nakabalat kayo bilang pag-aalala. Hindi ako sumagot, hindi ko na kailangan pang magpaliwanag. Ang aking manugang, sa kabilang banda ay nalaman ko sa aking anak. Tinawagan niya ako noong gabing iyon, kinakabahan, na bali-bali ang boses. Nagsasabi siya ng mga bagay, sabi niya, nabaliw ka, na hinahabol mo siya, na gusto mong kunin ang lahat. Humiga ako ng malalim bago sumagot. Iyan ay isang pagpipilian din, sagot ko, at magkakaroon iyan ng mga kahihinatnan. Kinabukasan, pumunta ako sa palengke tulad ng dati. Hindi ko binago ang aking mga routine, hindi ako nagbaba ng ulo, naglakad ako ng dahan-dahan sa mga pasilyo, binati ang mga bumati sa akin at nagpatuloy ng may nagkunwari na hindi ako nakita. Naramdaman ko ang mga tingin, ang mga bulungan, ngunit hindi ako huminto, ang kahihiyan ay hindi na sa akin. Doon ko siya nakita. Ang aking manugang ay malapit sa karniseria karnihan, nagsasalita ng malakas sa dalawang lalaki. Nang makita niya ako, itinaas niya pa ang boses na parang hinihintay niya ako. Tingnan ninyo siya, sabi niya. Ayan ang babaeng gustong paalisin kami sa sarili naming bahay. Ang ilang tao ay lumingon. Nakaramdam ako ng buhol sa aking tiyan, ngunit hindi ako huminto. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Lumapit siya, hinaharangan ng aking daan. Wala ka bang sasabihin? Tanong niya nang may baluktot ng ngiti. Hindi mo ba ipapaliwanag kung bakit mo ginagawa ito?
Tiningnan ko siya sa mata sa unang pagkakataon. Hindi ako nakakita ng kapangyarihan, nakakita ako ng takot. Hindi ko pinalalayas ang sinuman, sagot ko sa malinaw na boses. Ipinapatupad ko ang isang kasunduan na alam mo. Kasinungalingan iyan, sigaw niya, palagi kang isang bisita. Ang katahimikan ay kumalat sa paligid, naramdaman ko ang mga tingin na nakatitig sa amin. Hindi, sabi ko, hindi ako naging kailanman na isang bisita, ako ay bahagi. Ang isa sa mga lalaking kausap niya ay kumunot ang noo. Anong kasunduan ang sinasabi mo? Tanong niya. Nagbukas ang aking manugang ng bibig upang sumagot, ngunit hindi niya nagawa, walang sagot na hindi maglalantad sa kanya. May mga dokumento, nagpatuloy ako, pinirmahan, rehistrado, hindi opinyon. Manimanipulahin mo kaming lahat, isinuka niya, ikaw ay isang matandang mapaghiganti. Naramdaman ko ang impact ng salita, ngunit hindi ako umatras. Mapaghiganti? Hindi, sagot ko, pagod sa pananahimik, oo. Nagkaroon ng pangkalahatang bulungan, may umubo. Ang isa pang tao ay nagbaba ng tingin. Napagtanto ng aking manugang na ang eksena ay hindi lumalabas tulad ng inaasahan niya. Nais niyang ipahiya ako sa publiko. Nauwi sa paglalantad ng sarili niya. Umalis na tayo, sabi ng isa sa mga lalaki na hindi komportable. Tiningnan ako ng aking manugang ng may galit bago lumingon. Nagpatuloy ako sa aking lakad na nanginginig ang mga binti, ngunit nakataas ang ulo. Bumili ako ng kailangan ko at umalis sa palengke na may kakaibang pakiramdam, hindi ng tagumpay, kundi ng closure. Noong hapon na iyon, dumating ang aking anak sa lugar kung saan ako nananatili. Hindi siya nagbigay alam, mahiyain siyang kumatok sa pinto. Nang buksan ko, nakita ko siya na mas maliit, mas pagod kaysa kailanman, ginawa niya ulit, sabi niya. Sinigawan ka niya sa palengke. Alam ko, sagot ko, at alam ko rin na hindi ito gumana. Umupo siya nang hindi ko siya inuutusan. Ang lahat ay nag-uusap, bulong niya, ang mga kaibigan ko, ang mga kapitbahay. Sabi niya, kasalanan mo iyon. At ano ang sabi mo? Tanong ko. Tumahimik siya. Pagkatapos ay tumingin siya, na nagkamali ako. Inamin niya na iniwan niya akong nag-iisa. Hindi ko siya pinutol. Natatakot ako. Nagpatuloy siya. Takot na mawala siya. Takot na mag-isa. At para hindi siya mawala, muntik na akong mawala sa iyo. Pinakinggan ko siya. Hindi nang may pagiging matigas, ngunit hindi rin nang may pagpaparaya. Ang mga desisyon ay may presyo, sabi ko, at hindi ito palaging binabayaran sa sandaling iyon. May magagawa pa ba ako? Tanong niya. Nag-isip ako ng ilang segundo. Oo, sagot ko, huwag mong bigyang katwiran ang hindi makatwiran. Tumango siya na may luha sa mata. Gusto niya na humingi ka ng tawad, dagdag niya, sabi niya, sa ganoong paraan, maaayos ang lahat. Napatawa ako ng maikli, pagod. Hindi ako ang nagpatay ng telebisyon ng sinuman, sabi ko. Hindi ako ang nagpalayas ng sinuman sa sala. Hindi ako ang nagpahiya ng sinuman, wala akong dapat ipagpaumanhin. Ibinaba ng aking anak ang kanyang ulo. Kung gayon, nagsimula siya, kung gayon, pinutol ko siya. Kailangan mong pumili. Tumahimik siya. Hindi ako nagpilit. Ang ilang desisyon ay hindi itinutulak, hinaharap. Noong gabing iyon, ginawa ng social media ang trabaho nito. Isang komento dito, isa pa doon, may nagbanggit ng skandal, may isa pa na nagtanggol sa aking pangalan. Hindi ako pumasok upang magbasa, hindi ko kailangan ng public approval. Ang mahalaga ay nangyari na, nawalan siya ng kontrol sa harap ng lahat. Kinabukasan, nalaman ko na hindi pumasok sa trabaho ang aking manugang, na tumatawag siya sa mga abogado, na sinasabi niya na ipinagtaksil ko siya, hindi ako nagulat. Kapag may nabubuhay na naniniwala na siya ang naguutos, ipinagkakamali niya ang mga boundaries sa pagtataksil. Samantala, naglakad ako sa parke, umupo sa isang bench, huminga ng sariwang hangin at naisip ang lahat ng nagbago sa loob ng maikling panahon. Hindi ako nakaramdam ng paghihiganti, nakaramdam ako ng pagiging makatarungan at iyon, sa edad kong 66, ay sapat na. Nang bumalik ako, nakakita ako ng isang message mula sa aking anak. Mananatili ako ng ilang araw sa bahay ng isang kaibigan. Kailangan kong mag-isip. Sumagot ako ng 2 salita lamang, maglaan ka ng oras. Nang patayin ko ang telepono, naintindihan ko na ang pagbagsak ng mga mapagmataas ay hindi laging maingay o agaran. Minsan nagsisimula iyon sa isang eksena sa palengke, na may kasinungalingan na hindi na nakakakumbinsi, na may boses na dati ay sumisigaw at ngayon ay nanginginig. At alam ko na malapit na ang katapusan, hindi isang masayang katapusan para sa lahat, ngunit isang matapat, ang sa akin. Ang bahay ay tahimik nang bumalik ako. Hindi ang tensyonado na katahimikan na alam kong masyadong mabuti,
kundi isang kakaiba, halos magalang, na parang alam mismo ng mga pader na may isang bagay na nagbago ng tuluyan. Binuksan ko ang pinto gamit ang sarili kong susi, nang walang pagmamadali, nang hindi lumilingon, at sa pagsara nito, naramdaman ko na ang simpleng kilos na iyon ay mas malakas kaysa sa anumang pagtatalo na naranasan ko sa buong buhay ko. Nanatili ako ng ilang segundo na nakatayo sa pasukan. Tiningnan ko ang sala, ang armchair, ang telebisyon ng parehong lugar kung saan nila ako pinalayas na parang isang intruder. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa sentro at umupo. Walang nagpatay ng anuman, walang nagtaas ng boses, walang nagsabi sa akin kung saan ako pupunta. Huminga ako ng malalim at naramdaman ko sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na ang espasyong iyon ay tunay na akin. Ang aking manugang ay wala. Umalis siya sa bahay ng isang kaibigan pagkatapos ng skandal sa palengke. Ayon sa sinabi sa akin ng aking anak mamaya, umalis siya ng galit na nagsasabi na hindi siya babalik hanggang sa ayusin niya ang disaster na iyon. Alam ko na ang disaster na iyon ay may pangalan, may mga boundaries, at ang mga boundaries ay palaging hindi matitiis para sa isang taong hindi kailanman nagkaroon ng mga iyon. Dumating ang aking anak noong hapon ding iyon, pumasok siya ng may hindi tiyak na mga hakbang, na parang hindi niya alam kung anong bersyon ng sarili ko ang makikita niya. Nagtinginan kami ng matagal nang walang nagsasalita, hindi na kailangan pang ulitin ang nangyari. Ang lahat ay nasabi na. Ma, sabi niya sa wakas, maaari ba akong umupo? Tumango ako, umupo siya sa harap ko na magkadikit ang mga kamay. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, bulong niya. Magsimula ka sa katotohanan, sagot ko ng mahinahon, kahit masakit. Humiga siya ng malalim. Nagpadala ako, sabi niya. Naisip ko na kung paliitin mo ang sarili mo, magiging kalmado siya. Hindi ko kailanman naisip na sasaktan kanya ng ganyan. Naisip mo, sagot ko, pinili mo lang na huwag tingnan iyon. Hindi ko iyon sinabi ng may galit, sinabi ko iyon ng may kaliwanagan na nagulat sa akin. Tama ka, inamin niya. At ngayon, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Yumuko ako ng kaunti. Iyan ay nakasalalay sa kung ano ang gusto mong maging, sabi ko sa kanya, isang babae na nagbaba ng ulo o isang babae na natututo mula sa kanyang mga pagkakamali. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Ayaw kitang mawala. Sabi niya, hindi ako nawala sa iyo, sagot ko, pero muntik na akong mawala sa sarili ko, at hindi na iyon mangyayari muli. Tumahimik kami. Isang kinakailangang katahimikan. Nagpapagaling, hindi maaaring bumalik ang asawa mo dito na parang walang nangyari, nagpatuloy ako. Ang bahay na ito ay hindi isang battleground o isang throne. Kung babalik siya, ito ay may respeto, at kung hindi niya magagawa iyon, kailangan mong magpasya kung anong buhay ang gusto mo. Dahan-dahan siyang tumango. Hindi siya nakipagtalo. Sa unang pagkakataon, hindi siya tumakas sa conflict. Noong gabing iyon, natulog ako sa aking silid na bukas ang pinto, hindi dahil sa naive na tiwala, kundi dahil hindi na ako natatakot. Ang babaeng umalis ng tahimik ay wala na. Sa kanyang lugar ay may isang taong alam kung sino siya at kung ano ang nararapat sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba, ngunit nagbubunyag. Sinubukan akong tawagan ng aking manugang ng 2 beses. Hindi ko sinagot. Nagpadala siya ng mahabang mga message na puno ng mga reproach, pagkatapos ay mas malambot, pagkatapos ay mga veiled threats. Wala akong sinagot. Ang abogado ang nag-asikaso sa kinakailangan, ako ang nag-asikaso sa pamumuhay. Bumalik ako sa aking mga routine, diniligan ko ang mga halaman, pumunta ako sa palengke. Umupo ako upang manood ng telebisyon sa sala sa volume na gusto ko. Ang bawat pang-araw-araw na kilos ay isang tahimik na pagpapatunay. Nandito ako at hindi ako magtatago. Isang linggo pagkatapos, dumating ang aking manugang sa pinto, hindi siya pumasok, kumatok siya. Nakita ko siya sa peephole, may bilog sa mata, tensyonado, walang arrogance na labis na sumakit sa akin. Binuksan ko ang pinto hanggang sa kinakailangan lamang. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Hindi ako sumagot. Kailangan mong makinig, kumunot ang noo niya. Ang bahay na ito, ang bahay na ito. Pinutol ko siya. Hindi ito sa iyo upang utusan, hindi kailanman naging, at alam mo iyon. Napahigpit niya ang kanyang panga. Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Hindi, sagot ko. Inalis mo ang maskara mo sa harap ng lahat. Sinubukan niyang sabihin ang iba pa, ngunit itinaas ko ang aking kamay. Huwag mo na akong kausapin ng ganyan muli. Huwag mo nang itaas ang iyong boses at huwag mo na akong tratuhin na parang mas mababa ako sa iyo. Kung hindi mo kayang gawin iyan, huwag kang pumasok. Lumabas ang aking anak sa likuran ko. Hindi siya nagbaba ng tingin, hindi siya nagtago. Tama si mama, sabi niya. Sa pagkakataong ito, tama siya.
Tiningnan siya ng aking manugang na parang hindi niya ito nakikilala. Laban ka rin sa akin. Hindi, sagot niya. Ako ay pabor sa respeto. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Huminga siya ng malalim. Kailangan ko ng oras, bulong niya. Lahat tayo ay nangangailangan yan, sabi ko. Pero hindi binubura ng oras ang sinabi o ginawa. Ginagamit lang iyon kung ginagamit ito para magbago. Umalis siya nang walang sinabi pa. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay, nakaramdam ako ng closure. Noong gabing iyon, nakaupo sa sala, naisip ko ang babaeng ako sa loob ng maraming taon, ang tumatahimik upang hindi makasagabal, ang humihingi ng tawad para sa pag-exist, ang nagkakamali ng pag-ibig sa patuloy na sakripisyo. Nakaramdam ako ng pagmamahal sa kanya, hindi kahihiyan. Ginawa niya ang makakaya niya sa kung ano ang alam niya, ngunit ngayon, alam niya ang higit pa. Sa paglipas ng mga linggo, nagbago ang bahay. Hindi sa material, kundi sa hindi nakikita, iba ang hangin. Nagsimulang magsalita ng mas madalas ang aking anak, tumingin sa aking mga mata, magtanong sa halip na mag-utos. Hindi ito isang perpektong reconciliation, ngunit ito ay totoo. Nagbago rin ako. Huminto ako sa paghingi ng pahintulot. Huminto ako sa pagbibigay katwiran sa sarili ko. Kung hindi ko gusto ang isang bagay, sinasabi ko. Kung may nasasaktan sa akin, pinangalanan ko. Natuklasan ko na ang katapatan ay hindi sumisira sa matibay na bonds, sinisira lamang nito ang mga peke. Isang hapon, habang nanonood ng aking teleserye, ngumiti ako nang maalala ko ang araw na pinatay nila ang telebisyon ko at pinalayas ako sa sala. Gaano kaliit na tila ang kilos na iyon ngayon at gaano kalaki ang naging kahihinatnan nito. Minsan, ang pagpapahiya na inaakala nating katapusan ay ang pagtulak lamang na kailangan natin upang magising. Tiningnan ko ang sarili ko sa refleksyon ng patay na screen. Nakita ko ang isang babaeng 66 taong gulang na may mga kulubot, may uban, may mabigat na kasaysayan at isang tuwid na likod. Hindi ako naging kailanman na isang bisita. Ako ay isang ina, ako ay sustento, ako ay mapagpasensya, at ngayon, sa wakas, ako ang may-ari ng sarili ko. Naintindihan ko ang isang bagay na gusto kong maging malinaw. Ang paghihiganti ay hindi laging sumisigaw, hindi laging nagpapalayas. Minsan, ang pinakamalakas na paghihiganti ay ang huminto sa pagpapahintulot, ang bawiin ang lugar. Ang mabuhay ng may dangal, habang ang humahamak sa iyo ay humaharap sa kanyang sariling refleksyon. Noong gabing iyon, pinatay ko ang ilaw ng walang takot, nang walang buhol sa aking tiyan, nang walang patuloy na pakiramdam na ako ay sobra. Mahimbing akong natulog, na hindi ko nararanasan sa loob ng maraming taon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa aking manugang. Hindi ko alam kung magtatagumpay ang aking anak na tuluyang masira ang dynamics na iyon, ngunit may alam ako na mas malakas. Hindi ko na kailanman papayagan ang sinuman na paalisin ako sa sarili kong buhay. Hindi ko na kailanman ibababa ang aking ulo upang ang iba ay makaramdam ng pagiging malaki. Hindi ko na kailanman ipagkakamali ang katahimikan sa pag-ibig dahil natutunan ko siguro medyo huli na, ngunit sa oras upang iligtas ang sarili ko na ang respeto ay hindi hinihingi, ito ay hinihingi. Ngayon, kapag nananatili ang bahay sa katahimikan sa pagtatapos ng araw, hindi ko na nararamdaman ang kawalan na dating pumipiga sa aking dibdib. Ang katahimikan ay tumigil sa pagiging isang parusa at naging isang refuge. Naghahanda ako ng tea, umupo ako sa sala,